Ang anak niya po ay na-checkpoint, basta't na lang hindi huminto sa checkpoint. Hinabol itong pulis na nakabaril na si Corporal Joel Agustin. Binangga niya yung tricycle. Tapos ang ginawa niya, binaril niya. Tagad nito ay ikinamatay. Ang pagkabaril sa likod tinamaan. Ibig sabihin, hindi na po justified. Nagsampa ng kasong murder, nabigyan siya ng warrant na ngayon. Wanted na siya. Ang pagkaalam ko ay gusto mo lamang makita, makuha ang itsura ng pulis ng posibleng wala silang litrato, karapatan mong hingin kung anong itsura ng pulis ba yan, pinagkaitan ka ba ng presinto? Nung hinihingi ko po, hindi po nila ako binigyan. Kasi ang sabi po nila is privacy daw po ng pulis yun, bawal daw po. Teka muna, may warrant ka na. Hindi na private dahil kay public servant. Dahil kay law enforcement, hindi na privacy yun. Ang hindi ko maintindihan yung tanga, stupido siguro ang pag-iisip ng gunggong. Kung sino man nagsabi sa privacy. Criminal na yan eh. So, ang kanila pong ina-argument ay dahil din mo sa data privacy law, dito po napatunayan ng piskal na tanggap ng hukuman na talagang may pagkakasala ito. Hindi na po data privacy yan, kundi tungkulin na po nila na maitampok ang katarungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng litrato o ng iba pang kaukulang informasyon kung saan makikita ang pulis. Obstruction of justice po kapag tanggi na magbigay ng litrato. Hingi po ko ng tulong sa hashtag ipabitag mo para po sana mahuli yung palis na pumatay at bumaril sa anak ko. May checkpoint po noong July 6 sa NS Amoranto. Huminto naman po yung anak ko, pero nung hindi na po siya nilalapitan ng pulis, is umalis na po siya. Nagulat na lang po kami bakit hinabol siya ni Corporal Mark Joel Agustin. Binangga niya po ng tricycle yung anak ko ng single na motor na dala-dala niya. Tumumba po yung anak ko, pero nakatayo din po uli. Pwede naman po sana niyang hulihin na lang habulin dahil pipilay-pilay na po yung anak ko. Pero ang ginawa niya po is nagpaputok po siya ng 2 beses. Yung isa po ay tumama sa anak ko sa likuran niya. Sampa na po yung kaso ng murder case sa kanya at ngayon po ay may warrant of arrest na po siya. Sa ngayon po, ang pulis na si Corporal Mark Joel Agustin po is nagtatago. Kaya po, nagsadya po ako sa hashtag ipabitag mo para po matulungan akong mahanap at mahuli na si Mark Joel Agustin. Para sa'yo, Corporal Mark Joel Agustin, kung may natitira ka pang konsensya, kung may awa ka pa, ilumantad ka na. Pagbayaran mo yung consequences ng ginawa mo, pagbayaran mo yung pagpatay mo sa anak ko. Kung hustisyang pag-uusapan, mabilis naman ang nangyari sa hukuman natin na nabigyan siya ng warrant, warrant of arrest siya. In other words, hindi pumanig doon sa ginawa niyang mali. Marami akong nakitang mali roon. Ang problema, nagtatago itong kolokoy na pulis na to eh. Kaya ito ay gusto naming tugisin para makita ang pagmumukha, tabas na mukha nito. Para sana ipaalam sa publiko na sa ganun, malaman Luzon, Visayas at Mindanao na nagtatago itong pulis na to. July 6, 2023, nagkaroon ng checkpoint sa barangay St. Peter, Quezon City. Yung anak ni Lourdes na si Christian, nasita raw habang nagmamaneho ng tricycle pauwi. Subalit, dire-diretso raw ito dahil pagkaakala na hindi siya ang pinunteriya ng pulis. Okay, yun ho ang sinasabi rito. Agad siyang hinabol ng pulis mula Quezon City. Lumabas ng Quezon City District, papunta na sa Manila. Ibang distrito na po yan, hanggang Sampaloc, Manila. So in short, nagkaroon ng hot pursuit. Nabaril ang kanyang anak at agad nito'y ikinamatay. Ang pagkabaril sa likod tinamaan. Ibig sabihin, hindi na po justified. Ang problema, itong pulis na to mainit sa gatilyo, kaya nagsampa ng kasong murder si Lourdes Aceves laban sa kay Corporal Mark Joel Agustin. Kinasuhan ng murder ang pulis na nakabaril at inisyuhan ng warrant of arrest. Sa balit ngayon ay nagtatago ito. Ang pagkaalam ko ay gusto mo lamang makita, makuha ang itsura ng pulis ng posibleng wala silang litrato, karapatan mong hingin kung anong itsura ng pulis ba yan, pinagkaitan ka ba ng presinto? Nung hinihingi ko po, hindi po nila ako binigyan. Kasi ang sabi po nila is privacy daw po ng pulis yun, bawal daw po. Teka muna, may warrant ka na. Hindi na privacy at hindi na private dahil kay public servant. Dahil kay law enforcement, hindi na privacy yun. Ipinakikita yung mga pulis. Halimbawa sa Estados Unidos, kahit dito, pag isang pulis nakabaril, nagkakaroon ng investigahan. Dito naman, mabilis na sampahan ng kaso ng murder, nagtatago.
Ang hindi ko maintindihan, yung tanga, stupido siguro ang pag-iisip nung gunggong, nung nasa presinto, kung sino man nagsabi sa privacy. Criminal na yan eh. So ang criminal dapat makikita na dahil ang korte na mismo naghatol na may warrant na yan para maintindihan. Ang anak niya po ay na-checkpoint, sa anumang kadahilanan, ay nagkaroon ng habulan, wala namang record ang anak ninyo, di ba? Wala po. Tricycle driver. Opo. So basta't na lang, hindi huminto sa checkpoint, hinabol itong pulis na nakabaril na si Corporal Joel Agustin mula sa La Loma, nag-cross na siya ng border, Quezon City District, okay, QCPD, sa Manila Police District na. Yung out of jurisdiction na dapat may kunting may tawag nga rito pag hot pursuit, ibig sabihin nakita mo sa akto, may ginawa, bumaril, hinabol mo, pwede mag hot pursuit yun, pakikipagtulungan sa kapwa pulis. Dito sa parting to, hinabol, tapos pagdating nakikita sa video, hinabol, binangga niya yung tricycle, tapos ang ginawa niya, binaril niya. Sa likod ang tama. Yun, kaya nabigyan siya ng warrant na ngayon. Wanted na siya. So, ang gusto mo lamang ay makuha yung mukha ng yung file. Wala po kasi akong identity. Hindi ko po siya kilala. Sige, tanungin muna natin, Si Attorney Batas Mauricio, nakikinig po sa atin, Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga po sa Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa bayan ng Pilipino. Nasa ipapitag mo ni Ben Tulfo. Napakalaking pagkakasala po ng mga kasamang pulis. Ito pong naakusahan ng kasong murder at lalabasan ng warrant of arrest. Kung ang kanila pong ina-argument ng mga pulis para ayaw magbigay ng litrato ay dahil di mo sa data privacy law, ang sinasabi po ng Republic Act 10172, yan po yung Data Privacy Act ng Bansang Pilipinas. Kung nasa pribadong pagkilos yung tao, walang ginagawang krimen at wala pong dahilan kung bakit kukunan ng litrato, yun po ang bawal. Pero dito po, napatunayan ng piskal, natanggap ng hukuman na talagang may pagkakasala ito, may prima facie evidence na nakagawa siya ng murder, hindi na po data privacy yan, kundi tungkulin na po nila na maitampok ang katarungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng litrato, ng iba pang kaukulang informasyon kung saan makikita ang pulis. Lilitaw po, Ginoong Ben Tulfo, obstruction of justice po yung ginagawa ng mga kapulisan kapag tanggi na magbigay ng litrato. Sa akin po kasi, di ba dapat may gallery na ang ating mga kapulisan kung sino yung mga gumawa ng kalokohan at medyo may kaso na murder, hingi sila ng tulong sa mamamayan na para makita kung saan magtatago at ma-report yung sinasabing whereabouts ng kanilang mga wanted na kabaro. Tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo, at sa totoo lang po dapat doon po sa kanilang sariling himpilan ng pulisya o ano man ang police station na kinabibilangan nito pong sangkot na pulis. Meron din po silang gallery, hindi not necessarily na gumawa ng krimen, kundi gallery of the membership of the station. Yes. Para po sa mga ganitong sitwasyon, kilala, in lieu of police lineup, tungkulin po ng kapulisang ipakita kung sino-sino yung mga miyembro nila para hindi po makagawa ng katiwalian o ng abuso. Nakikita ko rin, attorney, na may mga police station na they're proud to show lahat ng kanilang kawani, lahat ng kanilang mga police na medyo ito naman nakikita mo isa-isa from the rank sa taas hanggang sa baba. And they're proud na para ipakita yung kanilang mga police na sa presinto na yan for the community to know. Hindi ho ba? Tama po. Tama po. At katakataka po marahil dito sa himpilan ng pulisya kung saan kasapi itong nasintensyahan na nga ng hukuman at merong warrant of arrest na unavailable pa na ayaw pakita, itinatago pa. Dito nga po, maaaring magkaroon pa ng pananagutan yung mga namumuno sa police station na yan ng obstruction of justice o di kaya pagharang sa paglusong ng tarungan. Ginoong Berto. Ito, pinipresenta po namin sa inyo, mga nanonood po sa amin. Simple lang po ang hiling nitong nanay. Nagdadalamhati sa kanyang anak na nabaril ng isang pulis na wanted na ngayon at nagbigay na ng warrant of arrest at nagtatago na. Ang gusto niya lang ng nanay, una, hustisya sa pamamagitan man lang na may asikaso sa kanya, binabaliwala siya Meron man lang nakikinig sa presinto, sasabihin, sige nay, tigong request mo, permahan mo to para bigyan namin kayo ng file para naman makita mo kung sino. At
Simple lang ho yun eh. Kung ano mang kadahilanan, dapat malaman natin. Ganito ang gagawin natin, ano? Abangan niyo po itong aming ginagawa. Kasi interesado po kami. Sana nanonood sa atin ngayon itong si Jean Fajardo, spokesperson and acting PIO chief ng PNP. Kung nakikinig ka, nasa conference, I'm gonna give you a chance, okay? I'll come back to you, Brigadier General Jean Fajardo. Let me just ask you this because ikaw Public Information Officer, Chief, dapat malaman mo to. And I hope wala tayong cover up dito. Simple naman, pumatay na ng tao tong isa. Pag nakita ko na medyo may kunting problema rito, naku, hindi po pwede to. Simple lang aking kahilingan dito. So, dadaan kami sa proseso, ipapakita namin, ang simpleng kahilingan ng nanay ay makuha lang naman ang litrato ng pulis na bumaril sa kanya. Okay? So, with that, abangan niyo po to. At hindi po nagtatapos, ipapangako po namin sa inyo, gagawa po tayo ng hakbang para makuha man lang at makita ninyo yung gusto ninyo, ha? Maraming salamat. Alam nyo, linawin lang po natin, ano? Yung picture na madali lang pong kunin, kung talagang i-request mo yan, bubuksan mo lang yan, makikita mo kung sino-sinong naka-assign doon sa sinasabing presinto. Abay, public records po yan para malaman kung sino-sino yung mga police na nandyan sa presinto na yan, the people rise to know. Ngayon, alam nyo nangyari, nabuisit ho yung NCRPO chief. At tinatawagan po natin, at gusto ko lang para maintindihan nitong mga nasa presinto, partikular yung sa estasyon ng Laloma Police Station, kung nakikinig man sa atin, lahat kayo dyan, alam ko naman, makakaabot sa inyo. Hindi po pwedeng ganito ang sitwasyon. So, dito po, unahin po natin si Police Brigadier General Anthony Aberin. Magandang umaga po sa iyo, Police General Anthony Aberin, sir. Magandang umaga rin po sa personal kong opinion. Dahil wanted na po siya at pinaghahanap ng batas, the end of justice ang dapat ma-prioritize natin doon. Yung pagbigay ng picture para ma-serve yung warrant of arrest is pwede nating i-justify po yun. Yes. Kasi paano natin mahuhuli yung isang tao kung nangangapak tayo kung anong itsura niya. Andun yung pangalan, pero wala rin, hindi natin kilala. Anyway, sir, I will order the tracking of that police officer po para mahuli po natin kung nagtatago po siya o ayaw pong mag-surrender para matulungan po natin yung mga biktima po niya. Alright, sa akin ho, your word is good as gold para sa amin. Nagbigay na po kayo ng statement. Agree po rin ho kami sa inyo, anybody who's the fugitive or wanted by the law, kinakailangan malaman din ng publiko para makatulong din sa mga alagad ng batas kung paano nakita, kinaroroonan niya. Malaking bagay rin po sa pamamagitan ng mga broadcast po namin. Sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo, sir. Sige po. Thank you po. Good morning po. Dito naman po tayo kay Police Lieutenant Colonel Ferdinand Casiano. Colonel Casiano, magandang umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga po sa inyo po lahat. Sir, may hinahanap lang po kami at hinihingi lang po namin ang litrato po ng sinasabing isa sa mga kabaro ninyo, pulis nyo dyan sa Laloma na nakapatay. Nagbigay na po ng ito ho'y nagsentensya ang hukuman sa pamamagitan ng warrant of arrest. Siya'y hulihin sa kasong murder. Nahirapan po yung magulang ng namatay na binaril ng pulis ninyo na si Corporal Mark Joel Agustin. Sir, bakit po sinasabi po sa amin na ayaw nyo raw po magbigay ng picture sa presinto ninyo dahil the right to privacy? Totoo po ba ito? Tuloy po yung nangyari po yung insidente po yan. I think yung nangyari, wala po kasi ako personal knowledge about po sa insidente kasi bago lamang po akong assign dito sa Laloma Police Station. Galing po ako sa ibang istasyon po. Okay. So ngayon po, person information wala po yung incident na yan. Sa ating pong iimbestigahan kung ano po yung incidente na yan po. Okay. Ako po, nakikusap po po ako sa ating biktima po, sir. Mangyari po sa akin na makipag-usap po para ako na po personally po ang mag-a-attest sa kanyang concern po at ako na rin po ang magbibigay sa kanya ng picture na kanyang nire-request. Kasi po, tama po yung sabi natin ng Regional Director na tugpulin po ng ating kapulisan na hulihin po yung kung sino po yung may ginagawang krimen. Sa amin po dito sa akin po panunungkulan, hindi po natin tinatolerate po yung mga ganyang bagay po. Maraming salamat din, Colonel Opo, Casiano. Ganito ang gagawin namin, Colonel Casiano. Pasasamahan po namin siguro yung ito ho yung nanay. Simple lang pong hiling niya at gusto niya makita daw yung picture man lang. Anong gusto mong sabihin kay Colonel Casiano? Tutulungan ka, sasamahan ka namin. Maraming salamat po, Colonel. Kasi 3 times po akong bumalik sa istasyon nyo. Hindi po talaga ako nakakuha ng picture. Marami po ako nilapitan pero wala. Kundi po ako lumapit dito sa hashtag Ibabitag mo, hindi po ako makakahingi ng litrato.
Tutulungan na po kayo. Papasalamat po ako sa inyo. Sige. Hindi lang po litrato ang may bibigyan natin sa kanya. Mismo po yung tutulungan din po natin na makuha at ma-communicate po natin yung taong ito. Lalo na nakarating na po yung impormasyon na yun po sa akin. Alright. Maraming salamat po. Okay na sa'yo. Maraming salamat. Colonel, salamat po. At medyo nilinaw nyo na po. Naintindihan ko yung kalagayan ninyo. Kaupo nyo lang dyan. Bago pa lang. Hindi nyo kinukonsente yung mga ganong klaseng gawain. Mabuhay po kayo. Looking forward to see you. At sasamahan po namin yung complainant, sir. Yes po sir, maraming salamat po sir. Alright, thank you. Ganun na lang gagawin namin, ha? Opo, Okay na sa'yo? maraming salamat po. Relax ka lang, ha? Huwag ka nang umiyak. Huwag kang mag-alala. Kami na bahala sa'yo. Okay? Opo, Sige, lang manghiling mo. Kung ano yung tama, yun pong dapat. Kung mali, ay mali. Alam po natin yan. At salamat naman tayo, at maraming mga nakakaintinding matitinong mga polis na ginagawa po ang trabaho, nakikipagtulungan. Kaya, ayun pong gusto natin malaman. Ngayon, para sa kaalaman ng lahat, gusto ko pong i-flash yung picture. Ito na po, Lamang kami po ay gagamitin na po namin ang aming programa dito ho sa sinasabing The Hunt. Tinutugis po namin kasama po ang bitag sa sinaman, makikipagtulungan po kayo. Kung alam niyo po ang kinaroroonan nitong Police Corporal Mark Joel Agustin, titigan ng maigi, picturean po sa inyong cellphone, baka ito po si Corporal Mark Agustin, Joel Agustin, ay kalilipat lang po sa inyong probinsya, munisipyo kung saan man nagtatago ngayon. Pagmasdan ang kanyang gupit. Tingnan po ang estilo ng kanyang titig at kanyang tenga, bibig, at ang kanyang ilong, hugis, tabas ng kanyang mukha. Yung mga kanto na nakikita mo kung paano, dinidescribe na po namin. Huwag niyo pong lapitan to. Kasi pag nilapitan niyo po to, baka kayo masusundan. Kaya i-report po sa akin. Ako, si Bitag. Ayan na po, criminal case number R-ML-23-08717-CR. Walang piyansa. Ang may sabi po nito, RTC Branch 28 Manila. Pagmasdan ng hugis ng kanyang mga mukha dahil pulis po to, alam niya po kung saan siya magtatago sa mga probinsya. Maaring kalilipat lang po niya doon sa lugar ninyo. Lumalabas lang siya paggabi. Ayaw niya makita sa umaga. Nagtatago. Nagpapalamig, hindi lalamig dahil nandito ka na. Kabilang ka na sa mga tinutugis ng bitag sa tulong ng mga mamamayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Tulungan po natin bigyan ng hustisya ang magulang po ng kanyang napatay. Binaril patalikod, hinabol mula Laloma hanggang Maynila. Aaresto na, wala pong bail to. Dapat nakakulong po to Dapat nabubulok to sa loob ng kulungan Yan po, kung may alam po kayo, makipag-ugnayan po sa bitag. At sa pinakamalapit po na presintong gusto ninyo, pero kung maaari, sa bitag. Dito po, nag-umpisa, dito po namin tatapusin. Mike, nabibilang ng araw mo, lumutang ka na. Kasi baka may mangyari pa sa'yo, hindi kami yun, iba ang gagawa sa'yo. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak. Ibang tatak ng bitag. Si Ben Bitag Tulfo, ilalabang ka, di ka iiwan. Ito po ang hashtag, ipabitag mo.